pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dobling paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. And sa pag-aalala po sa turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor. Welcome din po sa ating beloved Ate Tet, beloved Minister Luke and family. Praise the Lord po sa inyo mga minamahal na mga kapatid. Mga minamahal, meron po akong latest na patotoo. Mga minamahal, hindi ko po akalain. Almost last month lang po ito nangyari sa akin. Nagkasakit po ako mga minamahal. Nagkaroon po ako ng acute uterine bleeding. Ito po ay everyday ko po siyang naranasan. As in, almost 3 months po ako nagsasuffer nito. Everyday po, almost, magdadalawang bag na po yan ng dugo. Sobrang dami po na lumalabas sa akin. Talagang sabi ng doktor, acute na yung pag-bleed ko daw. Ngayon, sabi ko, kumbaga nung time na yun, hindi pa muna ako nagpa-check up kasi alam ko, may layunin mahal na Panginoon kung bakit nangyari sa akin yun. Nung nag-suggest na po sa akin ng family ko, sabi niya, magpa-check up ka kasi sobrang lakas. Alos hindi na po ako nakakatayo. Tuloy-tuloy po yung bleeding, mga minamahal. Dahil nag-aalala po sila sa akin. Halos maubos na po yung dugo ko. Nagpa-check up po ako para malaman ko lang kung ano yung karamdaman ko. Ngayon, findings po sa akin, sa ultrasound, sa lahat ng mga check-up ko, mga laboratories ko, mayroon po akong 4 na myoma. Tapos enlargement of uterus. Tsaka yung lumipis na rin po yung lining ng uterus ko. Kaya po nagkukos siya ng bleeding. Tuloy-tuloy po yan mga minamahal. Sabi po sa akin ng doktor, i-confine po ako. Ngayon, meron po akong pananampalataya sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, isa din po ako sa napapadala sa mga outreaches po natin pag mayroong krusada. Nakikita ko po ang mga himala ng mahal na Panginoong Jesus. Sabi ko sa mahal na Panginoon, kung sa kanila mahal na Panginoon nagagawa mo, mag-himala na napakaraming mga pinagaling mo. Alam ko gagawin mo rin yan sa akin. Nilalak mo rin po ako na lagi ko inaalala ang kabutihan ng mahal na Panginoon, ng kanyang kapangyarihan. Mga minamahal, hindi po ako nawala ng pag-asa. Lagi po ako nagpupuri sa mahal na Panginoon. Natakot po ako sa finding sa akin bilang tao. Hanggang sa, hindi na po ako nakakadalo niyan. Almost 2 months po ako hindi nakakadalo sa banal na gawain dahil everyday nagbi-bleeding ako. Yung findings po sa akin na yung dugo ko po, mas mataas na po yung puti kaysa sa red blood ko po, red blood cells ko po. Mga minamahal, andun pag-aalala ko, minsan naghihingalo na po ako sa bahay kasi yung heartbeat ko, humihina na po siya dahil wala na nga po akong dugo. Nag-aalala din po yung mga nag-check up sa akin ng mga doctors po. Pero talagang nanampalataya ako sa mahal na Panginoon, hindi masisira aking patotoo. Buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, yung Sunday po yun, na-miss ko po dumalo ng banal na gawain. Nag-iingalo po ako niyan. Sabi ng mga loved ones ko, dalhin kita sa hospital. Kung hindi, mag-uniform ako. Kahit uling hininga ako na ngayon, dadalo ako sa banal na gawain. Pagdating ko po sa Amoranto, sa taxi po ako niyan, hindi po ako nag-bleed, nag-stop po yung bleeding ko. Pagdating ko po ng Amoranto, nagkano ako na medyo kalakasan. After po ng ating Sunday service, lumapit po ako sa ating beloved pastor. Marami po nag-aalalay sa akin, mga kapwa finest choir ko po. Inaalayan po nila ako na dahil hirap na po ako makarating sa beloved pastor sa kanyang doon sa car ng mahal na pastor. Nung nalihans po ako, grabe po, before po ako nalihans ng mahal na pastor, yung heartbeat ko halos pigil na po yan mga minamahal. Hindi ko na alam yung kung may kadugtong pa akong hininga. Ngunit after po yun na, nalihans ako ng mahal na pastor. Instant po ako gumaling. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah! Nakalimutan ko mga minamahal na naghihingalo pala ako na napakadaldal ko na po kaagad-agad. Before po noon na ako nalayan sa Mala Pastor for almost 2 months po yun, hindi po talaga ako nakakatulog kasi wala nga akong blood. Tapos talagang lagi po magdamagan, hindi po ako nakatulog, ginagawa ko, nagpupuri ako sa mahal na Panginoon.
Hindi ka rin po makakatulog dahil napakaraming dugo po na lumalabas sa'yo. So, syempre, talagang magpapalit ka na magpapalit. Ngunit napakabuti ng mga Panginoon. Pag uwi ko sa bahay, kinabukasan na ako nagising, nakatulog po ako kaagad. Praise the Lord. Wala nang bleeding sa akin na yan, no bleeding at all, mga minamahal. Wala na po. Pinagaling ako instantang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Glory to God. Napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Then after that, nagpa-check up po ako sa doktor. Nakita po ng doktor po yan na yung result po niya, lahat po na yon, na 4 naman yun, lahat po naging clear po yan lahat. After po yan ng Amen. Praise the Lord. lihas ng mala, Pastor, thank you so much, dear Jesus. Sabi ng doktor, sabi niya, napatayo siya sa kanyang upuan, pinalo niya ng kanyang kamay yung mesa niya. Naku, walang ganito. Nagsalita po siya na hindi magandang salita, sabi niya, wala daw ganon kasi daw, ganon lang daw kaikli ng panahon. Hindi ako nag-undergo ng treatment, mga minamahal, wala akong tinake na kahit ano. Ngunit biglang nawala po lahat, clear, normal lahat, mahal po, Yes, mga amen, minamahal. glory. Lahat, anong kahit Hallelujah. sakit, wala po yan, clear po lahat yan, mga minamahal. Paglabas po ng result, grabe pong iyak ko. Sabi ko, malapit ulit na makabuti mo, mga mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, minsan bilang tao, naiisip mo, gigive up ka. Ngunit sabi ko sa malapit, mapatay, mabuhay, maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoon. Yung uling hininga ko, yalay ko sa iyo, mahal na Panginoon. Dapat tayo magtiwala sa mahal na Panginoon, kahit yun na lang din yung hininga mo, mga minamahal. Walang masama dahil pag dilat ng mata mo, langit ka. Hallelujah. Pinasasalamatan ko rin sa mahal na Panginoon. Yung mga himala na rin po sa akin last 2013. Galing din po ako sa dako ng Dagupan. Pauwi po ako niyan, papuntang Maynila. Bumaba po ako sa dako ng Muñoz. Madaling araw na po yun, mga minamahal. Kasi taga Novaliches po ako. Sa Muñoz po ako bumaba. Yung isang kasama ko, Pasay po siya. So nag-iisa lang po akong bumaba doon. Tapos mga minamahal, since na madaling araw na po yun, wala na po ganong tao, maliban lang doon sa mga taxi driver po. Hindi po ako agad nakasakay ng taxi na po medyo may distance pa po sila, so naglakad muna ako. Meron po ako nakasalubong 3 hold-upper po yan. Ang ginawa po nung isa, umikot po sa likuran ko. Yung isa dito sa side ko, yung isa dito sa harapan ko. Mga minamahal bilang tao, hindi mo sila kayanin, hold-upper po sila. Kayang-kaya ka nila patayin. First time ko po maka-encounter ng ganun. Kung paano ang mga kapatiran naghihimala sa ang mahal na pang naghihimala sa lahat ng mga kapatiran. Mararanasan nyo rin po, mga minamahal. Hindi ko po akalain na sa akin mismo mangyari yun. Dahil kung ako natatakot din ako sa mga ganung situation na mangyari sa akin. Umikot po siya sa likuran ko yung isang hold-upper. Sinakal po ako yung braso niya, napakalaki. Hindi po ako makaka-rebuke niyan dahil hindi nga po ako makakapagsalita, nasakal po ako. Ngunit ang isip ko, nasa mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na pastor, sa oras na kagipitan, tumawag ka sa mahal na Panginoon. Tangi ang mahal na Panginoon lang makapagligtas sa atin. Marami po dyan mga 5 yata na po na taxi driver, pinanood lang nila ako. Hindi nila ako tinulungan dahil natatakot sila sa mga hold-upper na baka pag-iinitan daw sila, territory daw ng mga hold-upper yun dong place na yun. Yung sling bag ko, hinahatak po niya ng isa. Yung isa, sinakal ako. Yung isa ko, di ko na maintindihan kung ano yung ginawa niya sa akin. Saka hahatak niya yung sling bag ko dahil may mabigat po yung dala ko. Napadapa po ako, mga minamahal. Nagsisibuhay, mahal po, iligtas mo ako. Sumigaw po ko, in Jesus' name, hallelujah. Sabi nung pray, takbo na tayo. Tumakbo sila lahat, mga minamahal. Thank you so much, Hallelujah. Jesus. Glory to God. Makapangyarihan ng hallelujah in Jesus' name. Sa atin na mga anak ng Diyos. Nagtataga Jesus Miracle Crusade. Tuloy napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi, nakadapa po ako niyan, sabi sa akin ng yung mga taxi driver po yan, sila yung nagpatayo sa akin na nakadapa kasi mabigat po yung dala ko. Tapos grabe po yung kaladkad sa akin ng mga hold-upper kasi hinatak po yung sling bag ko, nasama po ako sa bigat po ng dala ko. Sabi ng mga taxi driver, ma'am, nasaan po yung sugat nyo? Kinapa ko po yung kapakapa ko. Sabi ko, wala po. Sabi niya, ano yung nawala sa'yo? Sabi ko, intact naman po yung wallet ko tsaka cellphone ko, nandito lang po sa akin. Sabi niya, grabe reward sa'yo ng Panginoon mo. Alam niyo ba, ma'am, kagabi,
May hinold up dito kagabi. Hinahatak yung bag niya, ayaw niyang ibigay. Ang nangyari, sinaksak yung liig niya, nawarak yung liig niya. Sabi ko sa akin, hindi ipahintulutan ng malapin mangyari yun. Dahil anak niya ako. Man, praise Lahat the ng Lord. kamay nila, hindi ko na mahal na Panginoon yun, na hindi walang mangyaring masama sa akin. Alam niyo mga minamahal, isang pasalamatan ko pa rin po sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa akin, doon din doon sa bandang area na yun. Kasi before po, doon malapit po doon yung work ko, so doon din po ako nag-board. Apunta din po ako Banalagawa na time, nag-overtime po kasi, kaya ginabi na po ako, pero humabol pa po ako sa ating overnight prayer meeting. Alam niyo mga minamahal, sa place na yon, mataas po yung mga buildings doon kasi mga pabrika po yun. Kahit na anong sigaw mo doon, walang tutulong sa'yo. Ngunit ang mahal na Panginoon nakatingin sa atin. Sino ako? Sino tayo? Wala ba? Napakabuti. Yes, hallelujah. Glory to God. Tunay na pakabuti ng mahal na Panginoon. Naalala ko pangalan ng mahal na pastor, bago ka lumabas ng bahay, manalagin ka para balot ka sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Mga binamahal, bago ako lumabas ng bahay, naisip ko na yun, manalangin ako. Yung doon ako sa way na yun, naglalakad. Sa side ng mata ko, may nakita ako sa maliit na iskinita, may dumaan, may lalaki papunta, na magkakasabay kami sa isang hallway na yun, na malayo pa yung lalakar, papuntang EDSA. Alam niyo mga minamahal, sabi ko, kanina pa yun, ba't wala, hindi pa siya lumalagpas sa akin, lalaki naman po yun. Tapos paglingon ko po ganun, wala na po pala siya sa plot, pinush niya po ako doon sa pader. Naisip ko yung pangalan ng mahal na pastor, wala sa kagipitan, sumigaw sa mahal na Panginoong Jesus. Itinas ko pa yung Bible ko. In Jesus' name, hallelujah! Sumigaw ako ng ganun. Imbis na ako po yung nakapush doon sa pader na ako, dikit siya po, di ko akalain bakit nagkabaliktad kaming dalawa, siya yung na-frozen siya sa pader. Ako God, praise the Lord. Glory nakadistan. to God. Hallelujah! Hallelujah. Kung wala ako sa mahal na Panginoon, sino magliligtas sa akin? Wala. Amen. Napakabuti na wala pa hindi mababayaran. Hindi sapat yung mga salita ko. Magpasalamatan ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti, mahal na Panginoon. Thank you so much. Hallelujah. Yes, amen. Ang dami-dami kong pagliligtas sa akin ng mahal na Panginoon. Sino ba ako? Grabe ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Naniniwala ako na kahit maliit na panalangin naririnig ng mahal na Panginoon, walang imposible sa Kanya. Magtiwala ka! Hallelujah! Nung nagulat ako, paano nangyari, nagkapalit kami ng posisyon, siya yung nadikit sa pader, na frozen siya. Ako naman, biglang, di ko akalain, ba't ako napunta ng mga distance ko, 2 dipa. Di ko alam paano nangyari. Ako yung joint ng tuhod ko, grabing pangangatog yan, hindi ako makakatayo. Napaluhod ako sa lupa. Say ko, ito na yung himala ng mahal na Panginoon. Talagang, grabe yung sigaw ko sa mahal, tulungan mo ako, mahal na Panginoon. Nandun na siya, frozen. Hanggang sa makadistance ako palayo sa kanya, hindi pa rin siya umaalis doon. Hindi ko alam kung paano siya lumambot.